Magandang araw mga bata! Kamusta naman ang araw nyo? Handa na ba kayo sa ating aralin? Magaling! Pero bago dyan, simulan muna natin ang ating araw sa isang panalangin. Sabayan niyo ako mga bata. Ngayon na Aba, ng Anak ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino at pag-unawa upang matutunan namin ang aming aralin. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain at tulungan kami maipahayag ang aming damdamin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo dumako, maaari niyo bang pagmasdan ang inyong silid kung ito'y malinis at presentable sa inyong pagtingin? At kung gayon, ay maaari ko bang malaman kung naririto na ang lahat upang makinig at matuto sa ating bagong aralin? Ikinagagalak kong marinig kung ganon mga bata. Bago natin simulan, basahin muna natin sabay-sabay ang ating mga layunin sa araw na ito. Ang una ay natutukoy ang mga tauhan, tagpuan, suliranin at aral ng kwento. Pangalawa, na ipapahayag ang kahalagahan ng tiyaga, pagtutulungan at kababaang loob. At ang pangatlo, nakakaganap ng malikhaing gawain tulad ng dula o presentasyon na nagpapakita ng aral sa kwento. Naunawaan ba mga bata? Mga bata, bago natin simulan ay maglalaro muna tayo ng Ayusin Mo Ako. May mga salita akong ipapakita na pinaghalo-halo ang mga letra. Ayusin nyo ito upang mabuo ang tamang salita. Ang una ay, maaari nyo bang buukin mga bata? Napakahusay! Tama ang sagot ninyo. Tiyaga! Ibig sabihin nito ay hindi pagsuko kahit mahirap. Ngayon naman, handa na ba kayo sa susunod? Ang pangalawa, magaling! Ang bilis niyong sumagot. Ang bilis ay mahalaga. Pero sapat na kaya ito para magtagumpay? Alamin natin sa susunod na salita. Ano naman ang salitang ito? Napakahusay! Ang pagtutulungan ay mahalaga upang mas mapadali ang gawain. Handa na pa kayo sa huling salita? Ang huling salita ay magaling! Ang pagsisikap ay susi sa tagumpay. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, ang mga salitang inyong nabuo ay tiyaga, bilis, pagtutulungan, at pagsisikap. Ang mga katangiang ito ay makikita natin sa ating kwento ngayon. Handa na ba kayong alamin kung sino ang mga nagtagumpay at bakit? Ngayon, makinig tayo sa isang kwento tungkol sa mga hayop na may iba't ibang ugali. Alamin natin kung sino ang nagtagumpay at bakit. Tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-aralan kahapon. Sino ang nakakaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Napakahusay nyo! Tama! Pinag-aralan natin ang elemento ng kwento. Ngayon naman, isa-isahin natin ang mga ito. Una, ano ang tauhan? Tama! Ang tauhan ay nagbibigay buhay sa kwento. Ngayon naman, lumipat tayo sa susunod. Ano ang tagpuan? Napakalinaw ang inyong sagot. Handa na ba kayo sa susunod? Ano ang suliranin sa isang kwento? Tama! Ang suliranin ay nagbibigay ng hamon sa kwento. Ngayon naman ang aral ng paksang diwa. Mahusay mga bata!
Ito ang pinakamahalagang bahagi dahil dito tayo natututo. Ano naman ang aral o paksang diwa? Mahusay mga bata. Ito ay pinakamahalagang bahagi dahil dito tayo natututo. Palakpakan nyo nga ang iyong mga sarili. Napakagaling ninyo! Dahil malinaw na sa atin ang mga elementong ito, mas madali na nating maintindihan ang babasahin natin ngayon. Handa na ba kayong gamitin ang iyong natutunan sa bagong kwento? Ang ating aralin ay tungkol sa kwento na pinamagatang si Pagong at ang ibon sa gubat ng liwanag. Ngayon mga bata, babasahin natin ng isang makabuluhang kwento na pinamagatang si Pagong at ang ibon sa gubat ng liwanag. Makinig ng mabuti at unawain ang bawat pangyayari. Dahil pagkatapos ay sasagutan natin ang ilang mga tanong. Handa na ba kayo? Magaling! Sabayan niyo ako sa pagbasa. Sa isang malawak at makulay na gubat, may malinaw na ilog, matatamis na prutas, at mabangbangong bulaklak. Sa gitna nito, may nakatayong bundok ng liwanag. Naninirahan dito ang iba't ibang hayop. May pagong na mabagal, ngunit matalino. Ibon na mabilis, ngunit mataas. Daga na maliit, ngunit matulungin. At matandang kwagong tagapayo ng lahat. Ipinapakita sa bahagi nito ang tagpuan ng mga tauhan sa kwento. Makikita natin na bawat hayop ay may kanya-kanyang katangian. May mabuti at mayroon ding hindi kanais-nais. Saan naganap ang kwento mga bata? Tama, sa gubat. Napakahusay. Sino naman ang may magandang ugali sa kanila? Magaling! Ngayon naman, tignan natin kung ano ang hamon na kanilang haharapin. Ipagpatuloy natin ang kwento. Isang araw, tinipon ng kwago ang mga hayop sa ilalim ng malaking puno. Magkakaroon tayo ng paligsahan sa pag-akyat sa bundok ng liwanag. Sabi niya. Ang unang makakarating bago lumubog ang araw ang siyang mananalo. Agad na lumipad ang ibon at tumawa. Ako ang pinakamabilis. Walang makakatalo sa akin, sabi niya. Ngunit mahinahong ngumiti ang Pagong. Hindi lahat ng mabilis ay panalo. Ang tiyaga ang susi ng tagumpay. Anong sinuranin? Ipinakita rin dito ang ugali ng ibon. Siya ay mayabang at naniniwalang sapat na ang kanyang bilis upang manalo. Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang hamon na kanilang haharapin. Ano ang suliranin sa kwento? Magandang ugali ba ang ipinakita ng ibon? At bakit? Ngayon, tingnan natin kung paano nagsimula ang kanilang paglalakbay. Nagsimula ang paligsahan. Mabilis na lumipad ang ibon. Tumakbo ang mga daga sa gilid ng bukid. Samantalang ang Pagong ay dahan-dahan na naglakad. Maingat sa bawat hakbang. Pagdating sa gitna ng bundok, may matatarik na mga bato. Dahil sa pagmamadali, nadapa ang ibon sa sanga at napilitang huminto. Ipinapakita dito ang pagkakaiba ng kanilang paraan. Ang ibon ay mabilis, ngunit pabigla-bigla. Habang ang Pagong ay mabagal, ngunit maingat. Dahil sa pagmamadali, nagkamali ang ibon. Bakit kaya nadapa ang ibon? Magaling. Ngayon naman, tignan natin ang ipinakitang magandang ugali ng Pagong. Dumating ang Pagong at huminto sandali.
Kailangan kong mag-ingat, sabi niya. Dahan-dahan siyang umakyat upang hindi madulas. Ngayon, alamin natin kung sino ang nagtagumpay. Habang papalapit sila sa tuktok ng bundok, lumitaw ang isang diwata. Ang makarating dito na may tiyaga at pagtutungan ay bibigyan ko ng gintong liwanag, sabi niya. Sa wakas, nakarating ang pagong at daga sa tuktok. Kumislap ang gintong liwanag sa kanila. Dumating ang ibon at nahihiyang nagsabing, "Tama ka. Tama ka, pagong. Hindi sapat ang bilis lamang." At ito na ang wakas ng ating kwento. Napakahusay mga bata. Dito natin nakita ang bunga ng kanilang ginawa. Kundi kailangan ang tiyaga at pakikipagtulungan. Ngayon naman, gamitin natin ang inyong natutunan sa isang gawain. Ngayong naunawaan na ang kwento, ipapakita naman ninyo ang inyong natutunan sa pamamagitan ng isang pangkatang gawain. Sa gawain ito, maisasabuhay nyo ang mahalagang aral na ating tinalakay tulad ng tiyaga, pagtutulungan, at kababaang loob. Basahin natin sabay-sabay ang panuto. Una, paghahati ng pangkat. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Bawat grupo ay magkakaroon ng mga kasapi na magtutulungan sa gagawing presentasyon. Pangalawa, pagbibigay ng sitwasyon. Bawat grupo ay bubunot ng isang sitwasyon na may kaugnay sa aral ng kwento. Ang mabubunot niyong sitwasyon ang siya ninyong isasagura. Narito ang mga sitwasyon. Sa pangatlong hakbang, pagpaplano ng gawain. Sa loob ng 5 minuto, pag-uusapan ninyo sa inyong grupo kung paano ninyo isasadula ang sitwasyon. Dapat mong pag-usapan ang mga sumusunod. Una, sino-sino ang gaganap? Pangalawa, ano ang sasabihin ng bawat isa? Pangatlo, ano ang ipapakitang aral ng inyong dula? Ang pang-4 na hakbang ay paghahanda ng maikling dula. Pagkatapos ninyo mapag-usapan ang gawain, ihahanda ninyo ang inyong maikling dula-dulaan. Maaari itong tumagal lamang ng 2 hanggang 3 minuto. Kalimang hakbang, pagsasagawa ng presentasyon. Isa-isang lalabas ang bawat grupo sa harap ng klase upang ipakita ang kanilang inihandang dula. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga grupo at simulan ang pag-uusap ito. Ngayon naman, balikan natin ang pinakamahalagang aral na ating natutunan. Bilang pagtatapos ng ating aralin, balikan natin ang ating napag-usapan tungkol sa kwento. Tungkol saan ang ating binasang kwento? Magaling! Ngayon naman, tukunin natin ang mga tauhan. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Magaling mga bata, kumpleto ang iyong sagot. Ngayon naman, alamin natin ang suliranin. Ano ang naging suliranin sa kwento? Magaling, tama kayo. Ngayon naman, paano nalutaas ang suliranin? Tama. Ngayon, alamin natin ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang aral na natutunan natin sa kwento? Napakahusay. Tama kayong lahat. Tandaan ninyo na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabase sa bilis, kundi sa tiyaga, kababaang loob, at pagtutulungan. Kung kayo ay pipili, sino ang gusto nyo maging katulad? Ang pagong o ang ibon? At bakit? Napakaganda ng inyong sagot. Iyan ang dapat nating tularan. Ngayon naman, subukan natin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng maikling pagtataya. Para sa inyong pagtataya, basahin natin lahat-lahat ng panuto. Basahin ang bawat sitwasyon. Kung ang ipinakitang kilos ay tama,
lagyan ito ng happy face. At kung ito ay mali, lagyan ito ng X, sapat lang. Tapos nyo na ba mga bata? At kung gayon, maaari nyo nang itaas sa akin at ng aking masuri ang inyong mga sagot. Para naman sa inyong takdang aralin, isulat ninyo ito sa inyong kwaderno. Pero bago yan, basahin muna natin sabay-sabay. Gumawa na may refleksyon tungkol sa kwentong si Pagong at ang ibon ng liwanag. Sa loob ng 3 hanggang 5 pangusap, ipaliwanag kung paano mo maisasabuhay ang aral ng kwento sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magbigay ng isang halimbawa mula sa iyong sariling karanasan. Isulat ito sa iyong kwaderno at ihanda para sa susunod na klase. Naunawaan ba mga bata? At hanggang doon na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!